yellow alert sa Luzon dahil sa manipis na reserba ng kuryente pero binawi rin ito bandang alas 4 ng hapon. May live report si Julius Segovia. Julius! Susan, kahit manipis ang reserbang kuryente, nagbigay ayuda pa rin daw ang Luzon Grid sa kapos na namang supply sa Visayas na naka-red alert ulit ngayon. Pero hindi raw sumapat ang 91 megawatts na power supply na ibinigay ng Luzon sa Visayas Grid. Ang resulta, nakatikim ng isang oras na brownout ang ilang bahagi ng Visayas kabilang ang Cebu, Panay, Iloilo, Negros Occidental, Bohol at Antique pasado alauna ng hapon. Kung tutusin, Luzon Grid na lang ang may reserbang kuryente ngayong araw, Susan. Pareho na kasing kulang ang supply sa Visayas at Mindanao. Pero kung Department of Energy ang tatanungin, malayo pa raw maulit ang krisis sa kuryente na naganap noong dekada 90. Ngayong araw, naitala rin ng DOE ang peak demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Habang tumataas ang demand, mas luminipis naman ang supply. Kaya ang mga negosyante may agam-agam sa pamahalaan. Lalo't wala raw konkretong plano ang gobyerno kung paano susolusyonan ang problema sa supply ng kuryente. Isa rin daw ang Pilipinas, Susan, sa mga bansa sa Asia na may pinakamahal na presyo ng kuryente pero hindi naman daw maaasahan pagdating sa power supply. Nakaka-apekto ito sa interes ng mga mamumuhunan. Pero hindi pa naman daw maituturing na krisis ang problema sa enerhiya. Lalo't may mga pribadong kumpanya na nakatakdang magtayo ng 4 na hydroelectric power plants sa bansa. Ito raw yung tutugon sa mahigpit na supply ng kuryente sa buong bansa. Kabuang 1,212 megawatts ang kayang isupply ng 4 na hydroelectric power plants sa grid. Yun nga lang, 3 hanggang 4 na taon pa ang bubunuin bago maitayo ang isang planta. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Susan. So Julius, habang hinihintay natin maitayo, itong binabanggit mga power plant na aabutin pa ng 3 hanggang 4 na taon, andodon pa rin tayo sa posibilidad na dito sa Luzon makaranas din tayo ng brownout gaya ng naranasan ng mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil nga dito sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at patuloy na pagtaas naman ng demand dahil tayo ay nasa summer months pa. Actually, Susan, ang binabanggit sa atin ng DOE talagang on a day-to-day basis lang sila nagbibigay ng kanilang forecast o yung kanilang outlook sa power supply situation dahil nga talagang kahit sila kakaba-kaba kung ano yung magiging sitwasyon sa mga susunod na araw. Kaya nga paulit-ulit, Susan, yung kanilang panawagan sa taong bayan na magtipid daw sa konsumo ng kuryente, partikular daw itong air condition. Kahit pa alam natin na sobrang init ng panahon ngayon, ito daw aircon yung pinaka makonsumong appliance sa bahay. Kaya sinasabi nila na kung maaari iwasan itong gamitin tuwing peak hours o ito yung mga oras na medyo mataas talaga yung konsumo sa kuryente. Ito yung alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Susan? Maraming salamat, Julius Segovia.